Hi everyone! The Missing Husband naman ang papanoorin natin ngayon. Episode 13. Okay, at gaya ng nakita natin, matapos makalabas si Anton, ay kinidnap ni Nick ang asawa niya at dinala sa isang lugar kung saan tinawagan niya si Anton para makipagkita sa kanya. Puntahan daw siya nito doon. Siyempre, wala naman maituloy yung family ni Anton. Pinigilan lang siya. Sinulsulan pa nga. Inurot-urot pa. So, pumayag si Anton na makipagkita kay Nick. Kahit na anong pakiusap ni Millie, hindi nakinig si Nick. So, magkikita pa rin sila. Siyempre, ang kapatid, sulsulerang palaka pa rin. Pinasasama pilit si Millie sa harap ni Anton. So, nagpatulong na lang si Anton kay Joed, yung pulis na mabuting pulis. So, yun. Pumasok pa rin, nagpumilit pa rin si Anton pumasok pagkapasok ni Joed. At muntik na siyang masabugan. Ito na pala yun. Millie! Nandito yung asawa mo? So, ayan na. Naku. Ay, hala. Ask ka ulit. Hala, talaga namang, ano na to? Suicidal na. Si Nick. Desperado na sa paghihiganti niyang pinaplano. Ayun. Bago! Diyos ko. Wala. Ko siya. Huwag mo patayin si Anton. Please, nagmamakaawa ko sa'yo. Sinira niya yung buhay ko. Sinira niya yung pamilya ko! Pamilya? Diba sabi mo sa akin, importante sa'yo ang pamilya? Pareho tayo, Nick. Importante din sa akin ang pamilya at si Anton yung pamilya ko. Okay. So, talagang pilit kinukumbinsi niya, ni Millie si Nick. At lagi niyang binabanggit yung family, asawa, ganon, para kumbinsihin si Nick na magkaroon sila ng connection na pipigil siguro kay Nick sa plano niyang pagpatay kay Anton. Simula nung naulila ako, si Anton na lang ang pamilya ko at kasama ko. Kung iniisip ko na masamang tao siya, hindi totoo yun. Minahal ako ni Anton para sa lahat ng mga hindi nagmamahal sa akin. Kaya nagmamakaawa ko sa'yo. Patawarin mo na si Anton. Kakatouch naman siya. Nick, pag nawala siya, parang pinatay mo na rin ako. Ang musical scoring, ako. Hindi naman ako sinasagot ni Anton. Baka kung ano nang nangyari sa kapatid mo. Bakit kasi natin siya pinabayaan? Ma, huwag mo na mag-isip ng hindi maganda. Nakakasama pa yan sa'yo eh. Alam ko lang, sumama si Millie sa ibang lalaki para takasan si Anton. Bakit ka ba ganyan sa kapatid mo? Wala ka ba talagang kahit kaunting malasakit sa kanya? Hindi naman sa ganun, ma. Pagod lang talaga ako sa kakaintindi dyan sa Millie na yan eh. Puro problema na lang yung dinala sa pamilya natin. Napaka one-track minded itong babae na to. Kung hindi talaga maghiwalay yung dalawang yan, baka yan pa magpahama kay Anton. Ano na? Tapusin na natin to, Nick. Tigil mo na yan. Sumuko ka na. Wala akong ginawang masama. Alam mo yan. Alam ko. Kaya sumuko ka na. Ibaba mo yung baril mo.
Paano na ako? Paano na yung pamilya ko? Ano, yun ang maiisip niya talaga. Kaya karat mong ginawa in the first place. Hindi pinag-usapan na lang sana ng maayos. Tulungan kita. Bida-bida din si Jack Roberto. Pulis na sumuko. Tiwala ka lang, walang kailangan masaktan. Pakawalan mo na siya. Dali naman yun. Billy! Anton! Yan ang tapusin ko na rin sa'yo! Anton! Wag! Laki lang pumasok. Sunto ka na. Sige. Walang pang poses si Ayan, nasuntok tuloy. Tumakas. Nakatakas si Nick. Kumusta na si Mama? Okay naman. Gumagana na yung gamot na binigay ko sa kanya. Hindi mo naman masisisi si Mama mag-alala. Paano kung may nangyari talagang masama kina Anton? Nagbubusit talaga ako dun sa Millie na yun eh. Kahit kailan pabigat, sana patayin na lang siya ng kidnapper. Kung totoo talagang nakidnap siya. Kung di ako talaga maghahanap ng paraan na maghiwalayan yung dalawa. Millie, okay ka lang? Gusto mo daling kita sa ospital? Kaya okay lang ako. Hindi naman ako nasaktan. Ako dapat magdala nitong lahat. Bakit pa kailan madamay ka pa? Kahit mawawala ka na sa akin. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Nalulungkot kasi ako eh. Lahat ng epekto ng scam nangyayari ngayon eh. Hindi ako naaawa sa atin kundi dun sa mga nabiktima eh. Oo nga naman. Kung conscientious ka, yun ang maiisip mo eh. Yung buhay ng mga nabiktima, more than yourself. Kasi isa ka lang. Paano sila, di ba? Kaya yung mga nangi-scam talagang mga walang puso. Na savings nila, pinagkatiwala sa'yo, tapos yun pala sa pansarili lang gagamitin. Pinaghirapan nila yun eh. Hindi naman yun binigay lang sa kanila eh, di ba? Anyway. Ang dami na sinang buhay ng dahil sa atin. Hanggang kailan natin to i-enjoyin? Okay lang lahat. Parang di makabuelo ng iyak si Anton. Anton, may bomba. Umalis na tayo. Nag-iyakan pa kasi sa kanya. Hello? Anton, anak. Ay, Ma. Diyos ko. Okay na kami ni Millie. Ligtas kami. Ma, maraming salamat po sa pagdarasal. Napakabuti ng Diyos. Asan ba kayo? Pauwi na kami. Pero dadaan muna kami sa pulis. Mag-file kami ng report. Mag-iingat po kayo, Noning, tsaka Tita Millie. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Ay, nako. Buti na lang nakaligtas.
Joy. Nasaan si Nick? Hinabol ko, pero hindi ko inabutan. Pasasabugin niyo itong lugar, kaya binalikan ko kayo. Tumakas na tayo dito. Tara na! Halika na! Wala nang oras, halika na! Tumakbo na kayo! Huwag niyo na akong habulin! Pasasabugin ko na to! Takbo! May kutsyon sa harap. Nadamay pa yung kotse. Akala ko naman napakalaking pagsabog. Habulin ko siya. Di na bale. Alam namin kung saan siya nakatira. Sasampahan namin siya ng kaso. Anton, wag na. Sigurado ka? Oo. Hindi naman ako nasaktan. Saka alam ko kung anong pinagdadaanan ni Nick. Mali. Magtatalo pa ba naman kayo dyan? Hayaan nyo na siya. Hindi naman na kayo nasaktan. Pa rin ang ginawa niya. Pero nagkausap na kami ni Nick. Saka hindi makakatulong sa kanya kapag pinakulong niya siya. Ang kailangan niya tulong. Wala sa tamang pag-iisip yung tao. Baka mamaya kung ano pang gawin niya sa sarili niya. Ano kung balikan niya tayo? Anton, yung totoo kasi, naipit lang din si Nick dun sa sitwasyon. Sobrang mahal niya yung pamilya niya, kaya nawala siya sa sarili niya. Kailangan niya ng tulong. Kung yan ang desisyon niyo, wala na akong magagawa. Sir, hanapin niyo pa rin siya, ha? Saka sana mapatingin siya sa doktor. Pag nawala si Nick, isa siya sa mga suspect pag naging missing. Sabi naman sa inyo, Ma, si Anton. makakabalik kami ni Millie na ligtas. Eh, baka delikado Si Leila, pang bumalik yung sa bahay isa niyo. sa suspect. Mabuti pa, tumito muna kayo. Ha? Nakuha-apihin kayo naman. Ma, saan naman sila makikisiksik dito? Eh baka madami pa tayo sa humahabol sa kanila. Baka mapahamak si Norman. O ikaw. Ma naman. Tama naman si Ate. Ayoko naman na madamay pa kayo. Total, marami pa tayong asikasuhin na gamit sa bahay. Mga gamit na kailangan namin ibenta para makapagbayad kahit pa paano. Sigurado kayo. Basta, tandaan nyo, bukas ang bahay na ito para sa inyo, ha? Salamat na. Walang malasakit sa'yo yan, huwag ka nang titingin dyan. Buwisit yung babae. Nakuha nyo na kaya itsura ng bahay nila. Naman ganitong eksena na buo. Kamusta na kaya si Nick? Ako binabalikan ni Sir Joed eh. Bakit? Nag-aalala ka ba na baka balikan niya tayo? Nag-aalala kasi ako eh. Parang kailangan ni Nick ng tulong. Nasabi mo yun sa previous. Ay, baka nakukonsensya ka lang. Kaya mo na. Wala naman tayo kasalanan eh. Hindi ko kasi makalimutan yung huling pag-uusap namin ni Nick. Parang kailangan niya ng mental help. Hindi na natin sakop yan. Mas mabuti pang pabayaan na natin siya. Ano meron? Bagay na bagay sa inyo! Ang kulit na mga kapitbahay. Kakainis. Alisin nyo na. Ba't pinatatagal nyo pa? Hindi yung binaboy lang yung bahay natin. Pumasok pa talaga sila dito. At sinabit ko para bastusin tayo. Oo nga.
Mahal. Siguro nga tama si Mama. Doon ka kaya muna sa kanila. Hindi tayo mabubuhay na may katahimikan sa bahay na to. Huwag kayo doon. Kahit kila Glenn. Mahal, hindi mangyayari yun. Mas Mahal, magugulo. hindi kita iiwan. Magugulo buhay niya doon. Kawawa ang asawa mo doon. Dapat hindi niya na naiisip yun. Sabay natin lalabanan to dahil iisa lang tayo. Nandito lang ako. Paano kung mapahama ka dahil sa akin? Hindi mangyayari yun. Manalig tayo sa Diyos. Ganda naman ng picture shot. In fairness. Tingin niyo ba sinik ang may gawa nito? Posible. Basta sir, pagdating po namin, nadatnan na lang po namin na nakahang po yan dun sa base. Napuntahan niyo na ba siya? Pinuntahan ko yung address sa binigay mo. Pero asawa niya lang nakausap ko. Di pa umuwi si Nick, malamang nagtatago na yun. Si Nick po ngayon, kailangan niya po ng tulong. Medyo hindi po stable yung utak niya. Lily, gagawin namin ang lahat ha. Pero hindi ko may papangako na matututukan pa namin to. Eh sir, yung pamilya niya po ba, nakausap niyo na po ba? Alam na po ba nila kung ano yung pinagdaanan niya? Saka paano po nila na-handle yung situation? Hindi. Tama na. Hindi, Anthony, kasi kawawa naman talaga si Nick. Saka yung pamilya niya, alam mo naman, wala naman silang kaalam-alam. Pasensya na, Mili, pero hindi ko rin nakausap ng matagal yung pamilya ni Nick. Anton, kapuntahan na lang kaya natin sila. Hindi ata magandang idea yan. Mili, tama ang asawa mo. Mabuti pa, hayaan na lang muna natin sila. Mas mabuti pa siguro kung pagtuunan natin ang pansin ng safety natin. Sir, okay lang ba makapag-request ng surveillance dito sa bahay namin? Parandalian lang habang hindi pa namin nababenta ang bahay. Pwede naman. Sako pa rin naman to ng jurisdiction namin. Sige. Salamat, sir, ha. Laking tulong yan. Ano na? Laking bagay. Ingat kayo. Hindi. Medyo mabagal yung eksena. Talagang binuo yung eksena. Bad dream. Hindi ko na kaya to. Tatapusin ko na. Ano nangyari? Napanaginipan ko si Nick. Parang totoong-totoo. May pulis pa naman nakabantay. So, hindi na siya dapat mag-alala. Kalapit sa atin si Nick. Hindi ko na kaya. Huwag ka na mag- Hindi ko na kaya. Ang bigat-bigat. Kailangan ko na makausap si Nick. Yun na naman ba ang pag-uusapan natin? Hindi ko na talaga kaya. Sobrang bigat talaga. Ano bang gusto mong mangyari? Gusto kong kantahan yung pamilya ni Nick. Gusto kong kausapin sila. Gusto kong sabihin sa kanila na walang kasalanan si Nick.
sobrang nakokonsensya kasi siya eh. Kaya ganun ang nararamdaman niya. Gusto niyang i-assure. I mean, very conscientious kasi siya. Huwag nilang sisihin si Nick. Sila yung buhay ni Nick. Ang hirap ng gusto mo mangyari, mahal. Pero Anton, may obligasyon ako kay Nick. Bakit ikaw? Dahil pareho kami na importante sa amin ng pamilya namin. Sige, pagbigyan mo. Mas na bukas, pupuntahan natin siya. Salamat. Kung hindi tayo harapin ng pamilya ni Nick. Nakikiusap ako. Sige, sabi mo yun. Ang nagkakagulo sila doon. Teka, Ano nangyari? Ala, Bahay pati nila Nick? oo eh. Pero, may ambulansya. Excuse me. Ano po nangyari? May narinig ko kaming putok ng barel. Nagpakamatay si paring Nick. ang kawawa naman. Hala. Ano nangyari? Kinatatakutan niya. Well, dyan po nagtatapos ang episode natin. Nakakalungkot na huli na ang pagpunta ni Namili sa bahay ni Nick. At ito yung pinaka nakakalungkot na resulta ng scamming na inabot nila at ng mga taong naniwala rin sa pinaniwalaan nila. So, well, it's very sad, but it could happen to all of us. So, magandang lesson din para sa ating lahat to be more careful and discerning. So, yun lang. With that note, papaalam muna tayo at magkita-kita ulit tayo bukas. This is Abner. Please don't fail to subscribe to my YouTube channel. It's called Panorth TV. Hindi pa West, hindi pa East, hindi pa South. It's Panorth TV. Bye!